Mga kapatid, simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto, kasabay ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa mabuting balita ngayon, matutunghayan natin ang pagbisita ni Maria kay Elizabeth. No? Isang paalala na ang tunay na pinanggagalingan at ugat ng ating kagalakan, lalong-lalo na sa Pasko, ay ang Diyos na sumasama at nakikilakbay sa atin. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawaang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kaniyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas.
yaong punong iyon na pinalago mo at iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ang iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako, upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili. At ito'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi,
Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa mga naririto po, kasabay ng mga sumusubaybay sa live streaming, muli magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Ano ba ang pinanggagalingan ng ating saya at galak? Maganda pong pagnilayan ito dahil sa ating mabuting balita para sa huling linggo ng Adbyento at iyon ay inaabang-abangan natin. Natunghayan natin si Maria na naglakbay sa malayo. Binisita ang kanyang pinsang si Elizabeth. At iyong pagtatagpo na yon ay naging isang magalak na sandali para sa kanila. At doon sa pagtatagpong yon, maaaring pansinin natin ang dalawang bagay. No? Una, ano ang naging sanhi ng kagalakan? Iyon ay ang pagbisita ni Maria, pero alam nila na hindi tungkol sa kanilang dalawa lang ang pagtatagpong iyon. Dahil nagdadalang tao si Maria, dala-dala niya ang Panginoong Hesus kay Elizabeth, na siya rin namang nagdadalang tao, dala-dala si San Juan Bautista. Kaya't ang kanilang bati sa isa't isa, no, ay iyong pagbanggit sa Diyos. Iyong pagbanggit na mapalad ang siyang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang pagdalaw na ito, ang pagbisitang ito, ay tungkol sa Diyos. Na magandang pagnilayan po, lalong-lalo na ngayong nagdiriwang tayo ng Pasko. Nahuhumaling tayo sa ilaw, nag-aabang tayo ng mga regalo, ng pagsasama-sama, at bahagi ang lahat ng ito ng ating pamumuhay at kulturang Pilipino. Na kung ako po ang tatanungin, mabuti, lalong-lalo na ngayon. Pero hindi natin nalilimutan ang pagka-espesyal ng Pasko. Kaya sana po hindi lang sa yung pagsasama-sama ay maging maingat din po tayo, no? Pero huwag sana yung maging dahilan para maging hadlang. Maraming paraan para magsama-sama. Pero alalahanin din natin na hindi yun ang punto. Hindi lang yun. Sana katulad ni Elizabeth at ni Maria, tayo'y nagsasama-sama sa ngalan ng Panginoon. Madalas, ang inihintay natin yung masarap na pagkain, yung regalo natin sa bawat isa. Pero pagkatapos na ng bigayan, pagkatapos na ng selebrasyon, kandagulo-gulo na naman. Sira-siraan na naman. No? Pag-uusapan na naman sa kanya-kanyang mga grupo. No? Maritesan na naman tayo tungkol sa bawat isa. Iyon ba ay pagtitipon sa ngalan ng Panginoon? Sana po sa pagdiriwang ng Pasko
ay maalala naman natin ng Diyos. Ay magkaroon naman ng bakas sa ating buhay ang pagdating niya sa ating buhay. Na sana sa pagdiriwang natin, mas mahalaga sa atin yung mapabuti ang bawat isa. Mapabago yung mga mali. Magkaroon muli ng mga bagong pangarap sa darating na taon. At kaugnay naman nito yung ikalawa. No? Kasi kung titignan natin, itong mga makikita nating tauhan sa ating mabuting balita ngayon ay mga taong pinagpala ng Diyos. Subalit nananatili silang una, mga babae. At sa lipunang Hudyo, ang babae ay hindi ganoon kahalaga. Subalit, pinagpala. At bilang mga babae, kung titignan natin yung kanilang pagdadalang tao, yung isa ay birhen. Yung isa ay baog. At yung mga dala-dala nilang mga bata ay hindi rin magiging, sabihin na natin, maalwan ang buhay. No? Kung titignan natin, fast forward tayo. Si Juan Bautista, ipaghahanda ang daan ng Panginoon. Pero sasapitin niya rin ang kamatayan ng isang kriminal. Sa pamunuan ni Haring Herodes, siya ay pupugutan ng ulo. Ang ating Panginoong Hesus, hindi na natin kailangan ipaliwanag. Sa kanyang pagmamahal sa sangkatauhan, ay haharapin ang kamatayan sa krus. At ipagdiriwang natin yung kanyang pagtatanghal sa templo, ang maririnig ni Maria, no? Matutusok at matutusok ng iba't ibang kalungkutan ang iyong puso. At sino ba namang nanay ang gustong makarinig nun? Bata pa lang, may mangyayari na sa anak mo. Kaya alam nila yung mga hamon na haharapin nila sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero itong sandaling ito ay sandali ng galak dahil natupad ang gusto ng Diyos. Natupad ang kalooban ng Diyos. At siguro, katulad ni Elizabeth at katulad ni Maria, papasok ang Pasko natin, may mga problema tayo. Papasok ang Pasko natin na pag lumipas ito, balik pa rin tayo sa dati nating buhay. Hindi inaalis ng pagdiriwang yung mga hamon na kailangan nating harapin. At magandang pagkakataon itong tanggapin, no? Na kung tutuusin po, no? Ang Diyos dumarating sa ating buhay, hindi naman niya inaalis yung mga hamon. Hindi naman niya pinadadali yung buhay. No? Dahil kung totoo ito, di sana wala na tayong iniisip ngayon. Di sana pagdating natin ng 2022, no? Upo-upo na lang tayo, nakatenga, pero hindi. Pero ano yung nakapagpasaya sa kanila? Yung kaalaman na sa kung anumang pagdaraanan nila, ang Diyos kasama nila. At iyon ang pinakamahalagang regalo na bigay sa atin ng Diyos ngayong Pasko. At sa lahat ng Paskong ating ipagdiriwang. Na sa lahat ng pagdaraanan mo, nakiisa ang Poong Jesus Nazareno. At paglampas nito, makikita at mararanasan natin yung pinangakong ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Higit pa sa gusto natin, higit pa sa pangarap natin, yung nararapat sa atin,
mula sa pananaw ng ating Panginoon. At iyon po siguro yung magandang biyayang hingin natin sa pagpapatuloy ng banal na misa, sa pagsimula ng linggong ito, sa pag-aabang natin sa Pasko. Na katulad ni Elizabeth at Maria, makita ang kagalakan sa katotohanang hindi ka nag-iisa at hindi mo pagdaraanan ng mga paghihirap mo nang mag-isa ka. Dahil ang Diyos gagabayan ka, ang Diyos dadamayan ka. At sa pagsimula ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano yung mga paghihirap na kailangan ko pang harapin? At nakikita ko ba ang aking kagalakan sa Diyos na sumasama sa akin? Mahal na pong Jesus Nazareno, magalak nawa kami sa pagsama mo sa amin. Maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, tamang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, na tulad ni na Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob nawa naming tanggapin ang manunubos sa aming puso't kalooban. Kami dumadalangin, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging takapagdala rin nawa ang simbahan ng kagalakan sa sangkatauhan. Sa mga nagdadalamhati, may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat tungo sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Maging mulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing modelo naman ng pagpapakabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, Ama, ang iyong pag-ibig at galak, ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama na po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners, health workers, at lahat ng naglilingkod sa bayan na nagdadala ng kagalakan sa kanilang pagsisilbi sa kabila ng panganib na kanilang hinaharap. Ipagdasal na rin po natin ang mga nabiktima at nasalanta ng Bagyong Odette, na sa mga nakaraang araw ay maraming nawalan, maraming nasiraan, at ngayon pa lamang ay hindi pa o sinisimulan pa lamang
ang pagpapagaling at pagpapanumbalik ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan upang, tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at naghahari kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Sa namin ay iyong lahat at kapayapaan nawa ay kampi. Itong anak at tinapay, mga bunga-maray, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa-kapatid, mabuna ng buhay na iyong bigay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya't karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa pilayay nagpalakad at nakiramay sa Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman na amin. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ng pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay, habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.